Ayan na nga ang sinasabi natin mga ka-Team Unbearable, lumalaki na ng lumalaki itong mga usapin simula ng manawagan itong si Pasig City Mayor Vico Sotto. O di ba doon nagsimula lahat yan na parang nag-inquire siya na bakit daw nabibigyan ng panahon o ng airtime sa mainstream television ng mga legit journalist ang gaya nga daw ng Diskaya couple na talaga namang binabalandra pa sa publiko yung kanilang mga yaman at yun na nga, nasangkot yung Julius Babaw, tapos si Corina Sanchez, grabing bashing ang tinanggap nila kasi nga sila yung mga dalawang mga personalidad na talaga namang nagbigay ng espasyo para mapanood at parang sinasabing na i-feature sila doon sa kanilang mga palabas. At nanganak yung issue dahil may mga iba pang mga personalidad sa media gaya ni na Arnold Clavio, ni na Ato Maraolio, at marami, Nico Baha ba yun? Wahe? Hindi si Nico Wahe, basta yung isa. na talaga namang, anong tawag dito? Pinag-usapan talaga hanggang eto na nga, nakarating na nga sa Senado, nagkaroon na ng inquiry at eto na nga, nang umapir na itong mag-asawang Diskaya na nagbulgar na ng mga pangalan, alam mo yon, naglabas na ng mga chuchu na iniimbestigahan na ng parehong kamara sa Senado at saka sa Kongreso na ang naging epekto na nga, napatalsik na bilang Senate President si Chis Escudero dahil pati nga si Heart Evangelista tinawag na ring Nipo wife na pinagtagol naman ni Ramon Tulfo, tapos lumabas din yung mga Nepo babies dahil mga sari-sari mga bashing na rin yung tinanggap nila. At ang nakakatuwa dito sa lahat ng nangyayari dito sa showbiz, bukod kay Vice Ganda na talagang very vocal sa pagpupuna ng mga ganyan, nagsunuran na rin ng mga gaya ni Ann Curtis. Si Carla Abellana is one of those na very consistent talaga si Carla nga, nasabi nga, sawsawera nga yan, ang tawag nga dyan ng iba sa showbiz is bawang, kasi sawsaw ng sawsaw sa bawat issue, which is very good, kasi si Carla, hindi lang politika talaga ang inaano niya, pati yung serbisyo, kagaya nung naalala namin tungkol sa may kinalaman sa tubig, tapos pati nga yung mga sa mga pets, di ba, yung mga inaabando ng mga alagang hayop. Grabe si Carla Abellana. Kaya nga lang siya masyado sigurong binabash ng ibang nasa showbiz or mga tagahanga kasi may mga issue din naman kasi si Carla na hindi rin masagot-sagot kagaya ng mga, syempre personal yung mga nangyari sa kanila ni Tom Rodriguez, yung kanyang ex-husband at yung mga di umano'y nanloko sa kanila na or kung magkano ba talaga yung naloko. May mga ganong issue na binabato sa kanya pero hindi naman natin masisisi kasi personal yun kaya lang nagkataon ng personalidad itong si Carla at ako'y bilib hanga ako niya sa artistang yan, sa babaeng yan kasi bukod sa ginagamit ang utak, talagang pinaparamdam niya na involved siya at concerned siya sa mga usapin sa lipunan na naapektuhan din siya bilang isang artista. And then dumagdag pa diyan niya si Ann, si Carla, si Vice, andiyan din si Sarah Geronimo na talagang for the longest time ay talaga namang sa dami ng kanyang mga tagahanga, iniintay rin marinig din ang boses ni Sarah. At nakakatuwa na silang dalawa mismo ni Mateo, siguro malaking factor na asawa siya ni Mateo Gudicelli kasi si Mateo talaga is one of the very few showbiz personalities na talaga namang mahilig din kasi alam natin na si Mateo simula na siyang naging reservist ng ano nga ba siya? Army ba siya? Air Force? Hindi ko maalala. But anyway, correct me if I'm wrong. Basta nasa parang may gobyerno na rin kasi reserve officer na sa militar, siguro na i-impluensyahan din siya dahil I'm sure nagkukwentuhan sila ng mga pangyayari sa mga bagay-bagay sa lipunan and ang laki siguro na naitutulong ni Mateo para mapalawig ang pangunawa ni Sarah sa mga usapin sa bayan. And kaya siya nagsasalita at nagpapatama na rin siya kasi simula nga nang pumutok po itong flood control issue, sobrang naging circus na, naging perya na ang mga ganapan, kung sino-sino na ang tinuro. At ako, nag-a-agree ako lahat. Sabihin ko na lang, 90% sa mga
inihalal po natin mga opisyal mula sa pinakataas siya hanggang sa mga nasa Supreme Court, mga nasa Justice Department, hanggang sa mga lahat ng aspeto ng gobyerno, pati na rin yung mga tinalo na rin or mga natalo na hindi na nakabalik sa posisyon. Nako, may mga kinalaman po yan sa mga ganyang usapin dahil talaga ang korupsyon, ang mga hindi tayo nagpapakamalinis dito pero antindi talaga nakita natin niya. Kaya nga ako, pag may mga nagbabash sa akin din sa programa namin sa Maritas University dahil ako'y supporter ng Ako Bicol Party List at itong Ako Bicol Party List ay isa sa mga mga representative dito or ang pinaka-representative na talagang laging tinutumbok dito ay si Congressman Saldico na talaga namang binabato ng kung ano-ano at dahil lagi kong binabati sa programa ay binabash din ako lalo nang hinahanap nasaan na siya, anong sinasabi niya. Sabi ko, ano naman pong kinalaman ko dyan sa mga usaping ganyan kasi nagkataon lang po na ako'y supporter ng Ako Bicol at itong Ako Bicol napakarami mga programang ginagawa rin naman para din naman sa bayan kasi nire-represent na naman talaga. Kung may mga ibang negosyo sila, wala po akong kinalaman doon. Nagkataon lang na ako ay madalas nilang kinukuha sa mga programa nila sa pagdating sa sports and entertainment. Nagpo-provide tayo ng mga basketball players, ng mga sports athletes, ng mga celebrities. Yan, kagaya ni Sarah ng SB19. Jericho Rosales na naging endorser pa ng Ako Bicol Party List. Parokya ni Edgar. Napakarami-rami kong dinadala mga celebrities, mga performers sa iba't ibang bahagi ng Bicol na ini-sponsoran po ng Ako Bicol Party List. Kaya sabi ko, dahil ba doon, idadrag nyo kaming lahat dyan sa mga problema sa flood control. But still, sabi nga natin, lahat po yan may pinanggagalingan. Kaya nga sabi natin, since binulgar na ito ng Diskaya Couple, kung talaga may mga matitindi silang ebidensya, ilabas nila. Recently lang, nung nakaraan lang, ito lang, talagang tawag natin dito, umapilan na rin itong si Congressman Arjo Atayde na pati nga kanyang asawang si Maine Mendoza ay talagang naglabas na rin ng statement na kinunek-connect na ng mga taga-showbiz na kaya pala laging naka-chopper, etc. etc. Ang dami-dami pa yung mayor ng Marikina. Tapos marami mga pangalan doon yung taga Quezon at mga nahalal at mga hindi na nahalal o hindi na nalong mga politiko na nasangkot doon. Kaya nga sabi natin, kung may matitibay na ebidensya dyan, ilabas nyo na. Kung talagang may mga pinoprotektahan kayo, mga senador dyan, congressman dyan, na ang dami-daming pangalan na lumalabas from Senator Joel Villanueva, si Jingo Estrada, Grace Poe, of course si Chis nga, at mga iba pa. Nako, at yun nga tinutumbok nga ng mga nagtatalo-talo sa politika na bakit si dating DPWH Secretary na Mark Villar hindi pa rin na imbestigahan considering na naging DPWH Secretary siya noong panahon ni Presidente Duterte, etc. etc. Pero ito po, sinasabi natin, ito naman si Senator Kiko Pangilinan, sinasabi naman na bakit daw ang ni-reveal na ng mga pangalan nitong Diskaya ay yung mga nandun lang sa 2022 ay kung 2016 sila nagsimula. Pero ako kaklaruin kung malinaw base sa pag-aaral ko din po, as early as mga 1900s, kahit yung unang-unang panahon pa na simulang umupuri at mapalitan na po si Presidente Marcos. Mula pa noon, from Cory Aquino to Fidel Ramos, Joseph Estrada, sinusunod Gloria Macapagal Arroyo, ni Pinoy, tapos si Duterte hanggang dito kay Bongbong Marcos. Lahat po yan, may mga history ng ganyan. Oo, kaya wag naglilinis-linisan. Siguro nakakatawa lang kasi tingnan mo to sa Kongreso, sina House Speaker Romualdez, marami pang iba, si Presidente Marcos. Abay ewa, naglilinis kayo ng inyong mga bakuran. Sabi nga linisin nyo ang kanya-kanyang bakuran ninyo. Anyway, ako naman po dito sa Showbiz, dito sa Unbearable Channel, binabahagi namin po ito sa inyo dahil natutuwa tayo na sabi nga natin doon sa previous vlog po natin na mayroong mga kagaya ni na Vice Ganda, ni na Ann Curtis, Carla Abellana, Sarah Geronimo, sino pa ba? Matteo Gudicelli, yung mga talagang yung sina Enchong D, tapos of course yung mga dating mga yung sa Apo, sina Buboy Garovillo,
at mga iba pang mga talagang very vocal sa pagbabahagi ng kanilang mga nakaka-impluwensya sila, mga influencers sila na matatawag na sa kultura, sa isipan at damdamin ng mga Pilipino na talaga namang sobra talagang naapektuhan itong mga nangyayari. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, isang buwan tayong mahigit na hindi nag-vlog dito, pero kita nyo naman ang naging resultang epekto ng mga flood control chuchu na issue na nabuksan, is particular na sa Bulacan. Nakakaloka. Ang gobernador natin dyan ay dating taga-showbiz din na si Daniel Fernando. Ang vice governor dyan na si Alex Castro ay minsan ding naging bahagi ng showbiz, at ang asawa niya ay talagang taga-showbiz si Ren. So, yun na nga, hindi natin pwedeng ihiwalay yung pagiging mga showbiz personalities nila or mga pagiging showbiz celebrities nila doon sa mga kanilang ginagawa ngayon sa public service, which is yun nga, either Mayor, kagaya ni Mayor Vico Soto, andyan yan si Mayor Isko Moreno, sina Councilor Aiko Melendez, Councilor Alfred Vargas, o si Governor Vilma Santos, ang dami. Richard Gomez na kamakailan lang din ay nag-apologize pa nga dahil parang yung pag-spin off daw ng media, chuchu. Ang dami po talagang usapin. Si Tito Soto ngayon na bagong halal na Senate President uli. So, ang dami talaga mga usapin na nakakonect, nakadikit ang mga personalidad na ito sa mga galawan sa lipunan natin. Kaya nakakatuwa. Saludo sa mga matatapang at mga talagang gustong ipaglaban ang katuwiran at katotohanan at katarungan para sa bansang Pilipinas. Ang taray, nag-iba lang po tayo ng peg kasi pinag-uusapan mainit lang, nakiki-emote lang po tayo. Dito sa Unbearable Channel, hopefully sa atin po mga subscribers at mga followers, sana magbigay din tayo ng opinion, dahil sabi nga natin, kahit hindi naman kayo mga artista, pero since nagbabayad tayo ng buwis, we deserve, kailangan i-deserve naman natin yung mga serbisyo ng ating lipunan, ng ating gobyerno. O diba? Kaya kung may nalalaman kayo dyan, ibulgar na natin, ihataw na yan, ibandera na yan. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Batnabos, nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel.